Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. I believe Senator Rafi has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir. sobre Pera, lang. sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sasakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity.
Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4. Money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Sa, Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si EA Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yon. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas.
Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform, kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 milyon. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na naghugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistoryan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that. Maraming salamat, Mr. Chair.